nations. Among the four nations you listed, China came first. Trade relations between the Philippines and China date back to at least the 10th century, long before other listed nations arrived. Order of arrival: 1. China. 2. Spain. 3. Japan. 4. America. Importance: Spain ruled for over 300 years, introducing Catholicism, Spanish language names, and colonial institutions that shaped Philippine identity. America established public education, English as a second language, and democratic frameworks that influence modern governance. China has been a key trade partner for centuries, with Chinese communities contributing to local economy and culture. Japan left impacts from World War II and is now a major economic partner and source of investment tourism. Each played a critical role in different periods of Philippine history. Would you like to know more about how one of these nations specifically influenced Filipino culture or society? Assessing which nation caused the most harm or oppression is complex, as impacts vary by era, scale, and type, and perspectives among Filipinos also differ based on historical context and personal or community experiences. Here's a breakdown of the key impacts of each. Spain, 1565 to 1898. As the first colonial power to rule the Philippines for over 333 years, Spain imposed systemic oppression, forced conversion to Catholicism, suppressing indigenous beliefs and practices. The encomienda system exploited local populations for labor and extracted resources. Strict social hierarchies privileged Spaniards and mestizos, marginalizing native Filipinos. Revolts against colonial rule were violently suppressed, with thousands killed or imprisoned. Long-term cultural and economic structures left lasting inequalities. Japan, 1942 to 1945. The World War II occupation was shorter but exceptionally brutal. Widespread violence, including massacres, forced labor, and sexual slavery. Severe economic hardship, with food shortages and destruction of infrastructure. Strict censorship and suppression of Philippine nationalism. Estimates suggest hundreds of thousands of Filipinos died during the occupation. United States, 1898 to 1946. After replacing Spain, the U.S. initially fought a brutal war to suppress Philippine independence. The Philippine-American War resulted in an estimated 200,000 to 1 million Filipino deaths, many from combat, famine, and disease. Colonial policies prioritized U.S. economic interests, though they also built public schools, roads, and hospitals. Political freedoms were restricted, and independence movements were often suppressed. However, U.S. rule also introduced democratic institutions and English, which shaped modern governance and global engagement. China. Historically, pre-colonial interactions were primarily trade and cultural exchange, with Chinese communities integrating into local society over centuries. Unlike the other three nations, China never colonized or occupied the Philippines on a large scale.
Modern economic and political ties have raised debates about influence, but this does not equate to historical oppression of Filipinos. Common perspective. Many Filipinos view Spain as responsible for long-term structural oppression that shaped generations of inequality, while Japan is remembered for the extreme violence and suffering of the World War II era. Assessments of which was worse often depend on whether one prioritizes duration of control and systemic harm or intensity of violence. The U.S. legacy is more mixed, with both harmful colonial actions and contributions to development. Would you like to learn more about specific events or how these historical impacts are remembered in Philippine society today? Tignan natin, itatanong natin mga kaibigan, kung ang Amerika ba talaga ay napakabait sa atin. Sinabi niya na dito na ang China ang nag-iisa sa apat. Unang-una, ang China ang nauna sa ating bayang sinilangan. Unang-una ang China sa kalakalan sa ating bayan. Gusto nyo, itanong natin sa ChatGPT kung gusto natin. Pwede naman natin itanong mamaya yan. Pero naitanong ko na po yan sa ChatGPT. Challenge ko sa inyo, itanong nyo sa ChatGPT, itanong nyo kung sino ang mas naunang bansa sa ating bayang sinilangan. And then, itanong ninyo kung tayo ba ay ginira ng China kahit kailan, kahit noon una pa mang panahon. Mga kaibigan, itanong ninyo. So, tatanong natin ngayon kung sino ang pinakamabigat na nakagawa sa atin ng kasamaan. Tanong natin. Yan. Exact figures for lives lost under 333 years of Spanish colonization are not definitively known due to limited, incomplete historical records from the period, and because many deaths resulted from indirect causes that were not systematically documented. However, historians have put forward estimates and context to understand the scale of loss. Key causes of mortality: armed suppression of revolts. Over centuries, dozens of uprisings against Spanish rule were violently crushed. For example, the 1896 Katipunan Revolution alone led to an estimated 20,000 to 30,000 Filipino combat deaths, plus thousands more civilian casualties. Earlier revolts also resulted in significant losses, though smaller in scale. Forced labor and resource extraction. The encomienda system, later replaced by hacienda economies, subjected Filipinos to harsh working conditions, leading to deaths from exhaustion, malnutrition, and accidents. Many were also forced to work on galleon trade routes or public infrastructure, with high mortality rates. Disease. European-introduced illnesses devastated indigenous communities with no immunity. While these were not intentional acts of violence, colonial policies accelerated their spread. Estimates for deaths from disease during the early colonial period range from tens of thousands to hundreds of thousands across the archipelago. Famine. Colonial land policies and crop extraction often left local populations with insufficient food, leading to periodic famines. For instance, famines in the 17th and 18th centuries in Luzon and the Visayas are documented to have killed thousands. Overall estimates. Most historians agree that total deaths linked to Spanish colonial rule from direct violence, forced labor, disease, and famine could range from hundreds of thousands to over 1 million over 333 years. However, this is a broad range, as records from earlier centuries are sparse, and many deaths were not formally recorded. It's important to note that unlike the more concentrated violence of the Japanese occupation or the Philippine-American War,
Spanish colonial mortality was spread across centuries and driven by both intentional suppression and systemic neglect. Would you like to know more about specific revolts or colonial policies that contributed to these losses? So, While exact numbers cannot be confirmed, many historians' estimates do place the total number of lives lost due to Spanish colonial rule from direct violence, forced labor, disease, famine, and systemic neglect in the hundreds of thousands to over 1 million across 333 years. This range accounts for devastating impacts of introduced diseases, long-term tolls of exploitative labor systems, casualties from repeated suppressed revolts, deaths from food shortages linked to colonial land and crop policies. Some scholars who focus on the combined effects of these factors argue the total could be closer to 1.5 million or more, but this remains a okay. debated Sabihin na estimate natin given gaps in 1.5 million. documentation from earlier centuries. Yeah, sige, 1.5 In million na short, lang. while we can't state a precise figure, the scale of loss was substantial and likely reached or exceeded 1 million lives. Would you Okay. like to explore how these estimates are calculated by Sabihin na natin historians? na isa't kalahating milyon na lang mga kaibigan. Sabihin na natin yan. Pero 300 years yan na inalipin tayo mga kaibigan. Ayan, okay. So, kasi pag Muslim ka noon at hindi ka nag-Christian, papatayin ka. So, kailangan mag-Christian ka. Yan yung kanila sistema. Kailangan pwersahan yung kanilang pagpapalaganap ng kanilang Katolisismong reliyon. Ayan yan. Okay, punta naman tayo. Tatanungin natin sa kanya tungkol naman sa ginawa sa atin ng Hapon. Okay. Naghahanap na siya. Estimates vary slightly by source, but below is a breakdown of casualties related to Japan and the U.S. during World War II, 4 years. with a focus on the Philippines and global figures. In the Philippines, 1941 to 1945, Filipinos, total casualties are estimated at 500,000 to 1 million. This includes deaths from combat, the Bataan Death March, massacres, forced labor, and starvation. U.S. forces, approximately 17,000 killed in action. An additional approximately 13,000 died as prisoners of war, mostly during the Bataan Death March and in Japanese camps. Japanese forces, approximately 410,000 killed in the Philippines campaign. Global, U.S.-Japan theater of World War II. U.S. military, approximately 125,000 killed in the Pacific War. Total U.S. World War II military deaths, approximately Hindi ko naman 405,000. tinatanong sa ibang bansa Japanese military, Ang tinatanong ko lang sa approximately Pilipinas. 2.1 million Ulitin killed natin. globally. Japanese Tatanong natin kung estimates of Filipino deaths caused by Japan during World War II in the Philippines range from 500,000 to 1 million people. Key contributors to these losses include the Bataan Death March, almost a the million. 1945 Manila Massacre, Oh, widespread combat casualties across the archipelago, forced labor, So halos- starvation, and disease linked to Japanese occupation policies. Exact figures vary by source due to gaps in wartime documentation, but this range is widely cited by historians focusing on Philippine World War II casualties. so parang lumalabas, almost close to a million lang ang na-damage ng namatay sa Pilipinas. Dahil gera po yan biglaan. 3 taon yan na naganap sa atin. Yan. Ang tatanungin naman natin ngayon, kasi sa Espanya,
mukhang nadali tayo ng Espanyol ng 1.5 million katao na namatay, estimated. Tapos ito namang Japanese, nadali tayo, namatayan tayo ng around mga kulang-kulang 1 milyon. Yan. So mas marami ang nadali sa atin ni itong Espanya. Pero yung Espanya naman po ay inabot tayo ng 300 years. Ito namang Japanese, dahil gera po ito na biglaan, ito inabot lang ng 3 taon, 4 na taon, nadali tayo ng 1.5. Okay. So mas marahas talaga itong digmaan sa Japanese kasi talagang brutal talaga to. Patayan to eh. Ito namang kay Espanya, dahan-dahan to na pananakop sa atin. Ganun pa rin, halos ganun din. Pinahirapan tayo, niloko tayo, nilapastangan tayo, ganun. Yan yung ginawa ng Japanese sa atin. At masakit noon sa ginawa ang masakit doon, yung mga ari-arian natin, pinagsasakop nila bayan natin, nilampaso nila tayo sa sarili nating bayan. So bagamat konti lang ang medyo 1 million lang ang mga 1.5 lang ang namatay, daan taon, 300 taon ho tayo, 333 tayo na dinali ng mga Espanyol. At ito namang Hapon, dinali tayo ng close to 1 million. Halos wala pang 1 milyon ang namatay sa gera. Gera na yun ha. Gera na yun. Pero halos wala pang 1 milyon. Tignan naman natin kung anong nagawa sa atin ng Amerika. Tandaan natin ha, ang China walang record. Ang China walang karahasang ginawa sa atin. Ang China, kala negosyo lang talaga. Pero itong Espanya, meron. At nalagasan tayo 300 years. Bagamat nauna sila sa China, hindi man lang tayo dinahas ng China, pero sila nilapastangan tayo. So ito po ang nangyari sa atin. Tapos ang malapit pa nito, hanggang ngayon, marami pa rin ang mga sumasampalataya dyan sa katarantaduhan ng relihiyon na kanilang ipinalaganap dito. Sorry po ha, na-offend ha. Pero sa lahat ng mga Kristiyano kasi, kahit kung nagbabasa lang kayo ng Biblia, mas kikilingan ko naman ang born again kaysa sa Katolisismo. Sa dami ng kanilang mga paglabag na nakasulat mismo sa Biblia. Yan yun. Okay, so ito na yun, yung Japanese na nakapatay ng 1.5, around 1.5 katao. Close to 1 million close to 1 million na tao, compared sa 1.5 na nadali nitong mga Kastila sa kanilang panahon ng 300 years na pananakop sa atin. Tanong naman natin ngayon sa kanya, na itanong ko na ito noon, gusto ko lang marinig ninyo ang kanyang sagot tungkol naman sa kung gaano karami ang nadali ng Amerika. Okay, let's go. Philippine-American War. Gaano karami ang namatay? Estimates of Filipino deaths during the Philippine-American War range from 200,000 to over 1 million people. The wide range stems from incomplete records of the era. Combat deaths. Roughly 20,000 to 25,000 Filipino soldiers were killed in fighting. Indirect deaths. The vast majority of losses came from famine, disease, and war-related displacement, which were exacerbated by U.S. military operations like forced resettlement and scorched earth tactics. While some sources cite the lower end, many historians, including those focusing on Philippine accounts, argue the total could be closer to 1 million when accounting for all indirect casualties. No exact figure is definitive due to limited documentation from the period, but this range is widely recognized by scholars. Kita nyo? Halos parehas lang sila na napatay ng mga Japanese. Hindi alam ng marami natin mga kababayan yan na akala natin napakabait ng Amerika at salbahe sa atin na yung Japan. Hindi ho. Halos parehas lang sila ng napatay sa atin, mga kaibigan.
Parehas lang silang nanakit sa atin. Yan ang tanong. Alin sa mga bansang yan ang nagbigay ng humingi ng apology sa atin sa nangyari? Tanong natin. Kasi ang tanong natin sa Kastila muna. Yan. Spain has not issued a formal, official apology for the harms of its 333-year colonization of the Philippines. However, there have been statements of regret, acknowledgement of historical wrongs, and gestures of reconciliation over the years. Key points. In 1998, during the centennial of Philippine independence, Spain's then Prime Minister Jose Maria Aznar recognized the dark chapters of colonial rule and expressed regret for the violence and exploitation that occurred, though this was not framed as a formal apology. In 2014, Spain returned several historical artifacts, including a 17th century bell from Balangiga, linked to a violent 1901 conflict during the Philippine-American War but with roots in Spanish colonial tensions, as a symbolic act of reconciliation. Discussions about a formal apology have been raised periodically in both countries, but political considerations and differing perspectives on historical responsibility have prevented it from being finalized. Some in Spain view colonization as a complex period with both harmful and civilizing elements, while others acknowledge the need for accountability. Would you like to know more about the ongoing efforts to address historical ties between Spain and the Philippines? So, hindi pa pala sila nakapag-formal apology, mga kaibigan. Hindi pa nakapag-formal apology ang Spain sa ginawa nilang pandarahas sa atin, sa napakalaking atraso at pang-aalipin nila sa atin. Bakit po natin tinatangkilik ang pangalang Pilipinas? Hindi po dapat nating tangkilikin ang Pilipinas dahil yan ay simbolo ng panlalait at pang-aapi, panlulupig sa ating kasarilan. Okay mga kaibigan, doon tayo ulit. Tanong natin kung ang Amerika nagbigay na ng apology o ang Japanese. Tanong natin. Yan, tinatanong natin. Yes, Japan has issued formal apologies and taken steps to seek forgiveness for its actions during World War II, including harms inflicted on the Philippines. Key actions and statements. In 1956, Japan signed a reparations agreement with the Philippines, providing $550 million in war reparations to address damage and suffering. Over the years, multiple Japanese prime ministers have issued official apologies. For example, in 1995, Prime Minister Tomiichi Murayama released a landmark statement apologizing for Japan's colonial rule and aggression across Asia, including the Philippines. In 2015, Prime Minister Shinzo Abe reaffirmed this apology, specifically noting the suffering of civilians and comfort women. Japan has also made symbolic gestures, such as funding memorials for Filipino victims and returning looted historical artifacts. While these apologies and measures are recognized, some Filipino survivors and their families feel more direct accountability or additional acknowledgement is still needed. Would you like to know more about specific initiatives or how Filipino communities have responded to these apologies? Okay, tatanong natin. Sige, tapayag tayo. Filipino community responses to Japan's apologies and efforts at reconciliation are mixed, reflecting diverse personal experiences, generational differences, and views on accountability. Those who accept and appreciate the efforts. Many survivors, their families, and broader communities recognize Japan's apologies and reparations as meaningful steps toward healing. For example, veterans groups have participated in joint commemorations with Japanese officials,
and some have welcomed the funding for war memorials, like the Capas National Shrine and the Manila American Cemetery, which honors Filipino and American victims. Japan's post-war economic assistance and investment in the Philippines have also helped foster positive relations, with many Filipinos viewing these efforts as a way to build a better future between the two nations. Those who seek further accountability, comfort women survivors and their advocates have been among the most vocal in calling for more direct acknowledgement. While Japan has apologized and provided compensation through a 1995 Asian Women's Fund, many still want a formal, state-level apology that explicitly names their suffering and takes full legal responsibility. Some families of victims of massacres or forced labor feel that apologies have not been paired with sufficient individual compensation or clear education about the historical facts in both countries. There are also calls for Japan to ensure accurate historical accounts of its occupation are taught in schools, both in Japan and the Philippines, to prevent forgetting. Ongoing initiatives for healing. Filipino and Japanese civil society groups work together on projects like oral history documentation and cultural exchanges to build mutual understanding. In recent years, some local governments in the Philippines have established memorials dedicated to World War II victims, often with support from Japanese organizations, to preserve memory and promote peace. Overall, while there is gratitude for Japan's efforts to make amends, many in the Filipino community continue to push for more concrete actions to ensure full recognition of the harms inflicted during the war. Would you like to know more about the work of specific organizations supporting Filipino World War II survivors? The United States has not issued a formal, government-wide apology for its actions during the Philippine-American War or for suppressing nyo? Philippine independence efforts. Kita nyo? However, there have been limited statements of regret and acknowledgement of historical harms from Kita nyo? some U.S. officials and institutions over the years. Key points. In 2002, the U.S. House of Representatives passed a resolution recognizing the centennial of the war and noting the sacrifices made by Filipino soldiers and civilians, though it did not include an apology. Some U.S. historians, academics and former officials have publicly acknowledged the brutality of the conflict, including scorched earth tactics, forced resettlement, and high civilian casualties, as a dark chapter in U.S. history. For example, in 2019, a group of U.S. scholars signed a letter calling for formal recognition of the war's harms. Political factors have prevented a formal apology. Debates over how to frame U.S. colonial history and a lack of broad political will in the U.S. to address this period have stalled efforts. Filipino perspectives. Many Filipinos, including historians, activists, and descendants of war victims, have called for a formal apology as a step toward accountability. Some also emphasize the need for accurate historical education in both countries to ensure the war's impacts are not forgotten. While U.S.-Philippine relations are strong today, the absence of a formal apology remains a point of discussion for those seeking recognition of past Tingnan harms. nyo mga kaibigan. Would you like to know more about Nakita niyo na? efforts by Filipino or U.S. groups to advocate for acknowledgement of this history? Ang akala ng marami sa atin, ng mga kababayan natin, ay napakabuti ng Amerika. Halos parehas lang din sila ng Japanese na nanakit sa atin, pero hindi ho yan na-highlight sa history. Kung babasahin nyo ang mga libro natin, konting karahasan lang ang naibigay ng Amerikano sa atin. Ngunit alam nyo ba, na kaya tayo napupuntusan ng mga kaliwang grupo? Dahil alam nila ng kanilang mga organizer ang totoong nangyari. Tayo, ito mismo, ito, totoong record po itong binabasa ng AI na to. Itanong nyo yan, kahit i-search nyo ulit sa ChatGPT. Parehas lang sila ng input. Talagang ganon. Ang malupit na katotohanan,
tayo ay sinaktan ng mga Amerika, kung gaano ang napatay sa panahon ng mga Hapon, ay ganon din karami ang napatay ng mga Pilipino sa kamay ng mga Amerikano, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, after ng Philippine-American Independence Day, hindi pa natapos ang katarantaduhan ng Amerika sa atin. Nandyan, pinagsamantalahan tayo. Meron na raw peace, meron na raw kapayapaan. Pero nagalit sila kay matandang Marcos nang pumalag si Marcos dahil sa presensya ng kanilang base militar sa Subic Naval Base. Ang sabi ni Marcos, hindi dapat kayo libre, dapat mangupahan kayo sa amin. Yan. So parang ayaw nila ng ganun. Samantalang independent na raw tayo, malaya na raw tayo, pero patuloy yung kanilang papunta at parito sa ating bayan. Patuloy pa rin yung akala mo kanila pa rin ng Pilipinas. Kasi yung mga nakaupo sa ating bayan ay kontrolado nila at puppet nila kung tawagin. Yung parang manika nila lahat ang mga nakaupo sa atin. Si Marcos lang ang medyo pumalag ng kaunti. At bahagyang pumalag yang si Magsaysay. Kapag ikaw ay pumapalag at makabayan at nagmamahal ka sa may hirap, may kalalagyan ka. So ganyan ang nangyari sa kay matandang Marcos. Dahil siya ay pumalag sa US, so sumakay na rin ng US, pinakailaman. Kaya nung natuloy ang 1986 EDSA uprising, ay kinuha ng Amerika si Marcos. Yun ang nangyari. Ngayon, sa nangyaring yan, nag-apology ba ang Amerika? Hindi sila nagbigay ng apology. Hindi humingi ng tawad. Hindi rin nagbigay ng malaking tulong sa mga naging biktima ng pandarahas sa atin ng Amerika. Ang Japanese tumulong sa atin kahit paano, nagpapakita ng interes at humihingi na reconciliation. Itong Amerika para lumalabas na parang wala nangyari. At sa galing nila sa propaganda, para nakalimutan na ng bayan na sila man ay nandahas din sa atin. Ang malupit nito, matagal tayong pinakailaman nila, hindi lang natin nararamdaman. Kaya ang tawag ng ibang mga historian sa atin, tayo ay colonized. Kolonyaho tayo ng Amerika. Akala lang ng iba, meron tayong sariling panguluhan, meron tayong sariling gobyerno daw kuno, pero patuloy pa rin ang pakikialam nila sa atin, economically at politically. Hindi lang natin namamalayan. Ngayon, ang Pangulong Duterte, nung siya ang nakaupo, hindi siya nagbow sa Amerika. Hindi lumuhod sa Amerika. Lumaban sa Amerika. Doon pa lang tayo binati at puspusang natuwa ang sa atin ang Southeast Asian countries. Doon lang tayo medyo ginalang na uli mula sa panahon ni matandang Marcos. Tandaan nyo po yan, mga kaibigan. Tignan nyo ngayon, anong nangyari. Naniniwala ba kayo na galit si Trump sa ICC? Mga kaibigan, ang paniniwala ko dyan, kung ano man na nangyari kay PRRD ngayon, nakaayon din yan sa kagustuhan ng tunay na kalaban ng Pilipinas, ang US. Ang tunay na interes ng US sa ating bayan ay ang West Philippine Sea mismo at ang buong bayan natin. Gusto nila na maibalik na ulit yung kanilang base militar dito. Tignan nyo, hanggang ngayon, di ba ninyo napapansin? Pumunta kayo ng BGC, makikita nyo dyan ang napakalaking bantayog ng kanilang sementeryo, the Philippine American Cemetery. O bakit nandyan pa yung sementeryo nila? Gaano makalaking populasyon nila rito? Anong meron? Bakit andyan pa rin yung kanilang sementeryo? Di po ba? Araw-araw ba may pinapatay na Amerikano at dyan nililibing sa kanilang lugar? Di ba wala na sila dito? O gaano kalaking lupa yan? Kanila ba talaga yung lupa na yan? Ano bang meron? Dapat ituro yan sa atin.
ituro sa bayan Pilipinas kung ano bang ibig sabihin, bakit nandyan ang lupain na yan nila. Panahon na para pag-aralan na rin natin yan. Tuklasin ano ang meron. Kayong mga media, tanungin nyo, ano bang meron dyan sa Philippine American Cemetery? Kailangan pa bang vlogger ang makatuklas niyan? Ang mga camera ninyo, hindi nyo alam minsan kung saan nyo dapat itutok. Yan ang problema sa atin, mga kaibigan. At sa kaalaman ng marami, meron din tayong itinatago sanang magandang bagay dyan sa BGC. Pero dahil hindi na yan sa Pilipinas daw, dahil yan ay nabili na, pribado na. So hanggang sa ngayon, wala nakakaalam. Pero tandaan po natin, sa BGC ay nandyan yung mga war tunnels. Kaya lang, na pribado na po yan. Wala na siguro tayong karapatan para yan ay isipin pa. Dahil ay kwento na lang ho yan, kwento na lang yan. Kaya lang, mga kaibigan, sa mga curious, ano ba ang meron? Bakit yung Bonifacio High Street ay walang building sa taas? At magmula sa market, pati market na putol, sirindra na putol. At yan hanggang doon sa Bonifacio Ridge, Mind Museum o umiwas, straight line ho yan. Sabi nila tagos pa nga daw yan ng golf course. At marami nagsasabi, tatagos pa raw yan sa EDSA. So magkabila ang dulo, EDSA at C5 ay tinagos ng tunnel na yan hanggang Triangle, Ayala Triangle. Ang tanong, Ayala Triangle, ano bang meron dyan? Magtataka pa ba kayo sa lawak ng parking, underground parking ng Glorieta? Darating ang panahon, baka ang sasakyan papuntang BGC ay dyan na sa loob, sa ilalim ng lupa dadaan. Mga kaibigan, baka ginagawa na nila ngayon ng paraan na magkaroon ng kalsada sa ilalim ng lupa papunta dyan sa BGC at sa iba pang dako ng bayan natin, underground. So yun lang po muna mga kaibigan. Pinikita ko lang sa inyo ang mukha ng US na wag nating sabihin na sila ay espesyal at mabuting tao sa bayan natin. Sila ay kasama rin sa mga manlulupig sa ating panahon. Pero ang China na ating kinakainisan ng ibang mga senador na medyo sobrang lawak at sobrang galing ng utak at pag-iisip, yung China na tuloy ay parang di umano ay kasuklam-suklam, para bang napakalaki na rin natin para pumantay sa China sa ngayon. Mga kaibigan, tandaan natin, ang nangyari sa West Philippine Sea ay pambubuli pa lamang. Ang nangyari sa West Philippine Sea ay wala pong namatay na kahit isang Pilipino. Daliri mayroon na ipit, pero sabihin natin napatay na Pilipino sa West Philippine Sea, wala po yan. Dahil hindi ho yan ugali ng China laban sa atin. Hindi pa tayo ginigira ng China kahit kailan. Manapa, ang China ay ating kaibigan. Kuya natin, kuya ng ating mga ninuno. Ang relasyon nila sa Manila, Chinatown, mga kaibigan, gaano karaming among Chinese ang nasa bayan natin na nagbibigay ng maraming trabaho at kalakalan sa bayan natin. Halos ang buong ekonomiya natin sa Metro Manila, sa pambansang punong lungsod, ang bumubuhay niyan, Chinese communities, mga kaibigan. Maraming Chinese communities dito, isipin nyo na lang po yun. Sa tingin nyo, bubumbahin tayo ng China dahil lamang sa ganyang napakaliit na bagay? Hindi ganun ang ugali ng China. At nakita natin, genuine yung kanilang plano na mutual exploration. Ibig sabihin, pantay na pagtuklas kung ano man ang kayamanan dyan sa West Philippine Sea. At ang West Philippine Sea naman natin, hindi naman yan kinikilala ng pangkalahatang mga bansa sa buong mundo na yan ay dahil
Ibig sabihin po ba yung archipelagic doctrine? Hindi yan basta-basta nila kinikilala. Ibig sabihin po ng archipelagic doctrine, yun nasasakupan ng area of responsibility mo, iyo lahat yan. Pero hindi nga po ganun eh. Ang West Philippine Sea ay sinasakop, kiniklaim ng iba't ibang maraming bansa. At tayo lamang nagkataon ang pinakamalapit dyan sa lugar na yan na kiniklaim nila na kanila din. So maraming nagkiklaim dyan ng mga bansa sa Southeast Asia kasama na ang China. Ngayon, ang China, dahil malaking bansa naman siya, natural lang. Dahil kaya naman niya maglagay ng patrol. So naglagay siya ng patrol. Binantayan niya na yung lugar na yon. Dahil mga kaibigan, ang mga bansa na di umano ay kakampi natin, na sa tingin natin ang kanyang mukha ay nagkasabing allied daw natin, mga kaibigan, huwag kayong magtiwala. Dahil ang US na allied daw tayo, pero sila ay nanakit din sa atin. Tandaan natin yun, mga kaibigan. Ang China hindi nanakit sa atin yan. Kaibigang tunay yan. Kakalakalan natin yan. Tanong nyo sarili ninyo. Tanong nyo, gaano kalaki ang pakinabang natin sa US? Gaano kalaki, aber? Sige nga, itanong nyo, sino ang pinaka-close na ka-tie-up natin sa ekonomiya, sa kalakalan? Pambihirang patis naman. Tignan ninyo yung mga bahay ninyo. Maghanap nga kayo ng US made dyan. Napakamahal. Siguro yung itak, Japanese made, malabo yan. Bihira meron yan. Karamihan sa bahay natin ang meron dyan, made in China. Diba? Alin mas magaling? Ang motor ko made in China pero bayad, walang utang. Ikaw, ang motor mo Honda branded pero hindi bayad. O hinuhulugan mo araw-araw. Pag hindi mo na kaya, batak. Ang Rossi, made in China pero iyo yung motor. Telmura. Sino mas magaling? Parehas lang, di ba? At least may motor ako. Rossi nga lang. At least may motor ako. Made in China. Ano nga yung made in China? Yung iba nga walang motor. Di ba, mga kaibigan? At least may motor ka, nagsikap ka. Di ba? Made in China nga lang. Pero kahit made in China, itak ko made in China. Bakit? At least may gamit ako made in China. Tools ko, yung impact range ko, halimbawa, made in China, okay lang. Bakit? Nagagamit naman eh. Kinko, nagagamit naman eh. Inko, nagagamit. Yung iba, pag bibili ka ng branded, sobrang mahal. Baka hindi ka makabili, manghihiram ka ngayon. Ako, personal na gamit lang naman. Mahihiram pa ng kumpare ko. Anong brand? Inko, China. Ano ngayon? Usable naman. Mga kaibigan, pagkain sa kabahayan natin, maliban sa tools. Pansit Canton, sino ang amo niyan? Yung factory niyan? China. Hanap kayo, mga kaibigan. Maliban lang sa rabies ko, Jack Angel, baka mamaya hindi ko lang alam, pero baka Chinese din ang mga mga shareholders. Alaska Milk Corporation, Mr. Oiting So, China. Ang isang sagisag ng kaunlaran ng isang syudad, SM. Pag syudad ka at wala kang SM, wala, mahina ka pa. Tignan nyo, gaano kalaki ang SM ho. Ang SM ay simbolo ng kaunlaran ng isang syudad. Kapag wala ka niyan, napag-iiwanan ka. Kaya pag na-SM-an ka na, ibig sabihin, malapit ka na maging city. Mga kaibigan, pansinin nyo yan, mga kaibigan. SM ay sagisag ng China's influence sa atin. China's business interaction with us. Yan. Yung SM na yan, mga kaibigan. Gaano karami binibigyan na trabaho ng SM? Siyempre, nagbibigay ng traffic sa atin yan. Pero, lumalakas din ang kita ng mga tricycle boys. Ang mga security guard, ang dami dyan. Nai-employ. Ang dami nagkakaroon ng trabaho dahil sa SM. Nakakabili ka ng magagandang gamit, original na padlock. Yan, nakikita mo dyan sa SM. Walang peke dyan halos. Maganda ang dyan, quality at purchasing screening, mga kaibigan. So, nailarawan ko na sa inyo, mga kaibigan, na ang China ay hindi kaaway.
Sabihin nyo ng pro-China ako, walang problema yan. Gusto ko rin ipagtanggol ang bayan natin. Bakit hindi? Gusto din natin ng sariling kasarilan. Bakit hindi? Kung atin ba talaga yun eh. Hindi naman inaangkin ng Pilipinas, ang buong Pilipinas, ng China, ang buong Pilipinas. Nakikibahagi lang din siya sa kung anong mayroon doon sa West Philippine Sea areas. Pero yan, mariresolve yan sa kanilang pag-uusap. Depende yan sa ating negotiating ability. Doon sa ating negotiator. Kasi ang sabi naman ng China, joint exploration. Naiintindihan niyo po ba natin yung joint exploration? Joint exploration. Malamang nagsiselos kasi ang US. Baka ang gusto ng US, siya ang makipag-explore doon. Hindi naman magandang bagay yon. Bakit ka naman pambihirang patis naman eh? Katabi mo na eh, kaibigan mo na nandito, kapitbahay mo. Ba't ka pa tutulong? Bakit ka pa lalapit sa malayo? Samantalang ito, long time partner mo na sa buhay, itong China. Ninuno pa natin, nandyan na yan sila, nakikipagkalakalan sa atin. Mula sa tali ng Kalabaw, hanggang Araro, hanggang sa ngayon, andyan ang China. Tapos ngayon, pipiliin mong partner mo sa West Philippine Sea, Amerika. Amerika na minsan pumatay ng 1,000,000 sa atin, ng mga Pilipino. Baka nakakalimutan ninyo mga kaibigan kung nag-aral naman kayo. Si Gregorio del Pilar. Diba? Ano bang sabi ni Gregorio del Pilar? Napaligiran na siya, diba? Tao na Aguinaldo yan. Pinatay ng Amerikano yan. Ang Philippine-American War. Mayroon yan mga kaibigan. Tandaan nyo mga kaibigan, sa mga galit sa China, ulitin ko, 4 na mga bansa pumunta sa ating bayan. Ang pinakanauna sa kanila, walang iba kundi ang China. Pero hanggang sa ngayon, walang history na ang China ay ginira tayo. Wala. At ang nangyaring stand-off dyan sa West Philippine Sea, daliri lang ho ang casualty dyan. Daliri lang, daliri. Wala ni isang Pilipino na pinatay ang China dyan, mga kaibigan. Wala. Ang mas marami mamamatay kapag nagkaroon talaga ng aktwal na gera dahil sa kagagawan ng mga loko-loko na senador. Hindi naman sila ang haharap dun. Mga DDS kami, kasama na ako. Pero tutol naman ako na mapatay ang mga sundalo nating mga Pilipino. Maski pinabayaan pa nila si PRRD. Maski hindi sila pumabor sa amin sa hinihingi namin sana na suporta para mapaalis na si Marcos sa posisyon. Bagamat ganyan na nakuha ni Marcos ang mga military at pumayag ang military na ang Pangulong Duterte ay mapunta sa dahig, kahit na ang Pangulong Duterte ang nagligtas sa maraming buhay ng mga sundalo na sana ay maging biktima na naman ng pandarahas ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng Communist Party at ng NPA. Sa dami ng nangaligtas na sundalo ay hindi nila nakita yon at pinabayaan pa rin nila ang Pangulo na mapunta sa dahig. Wala tayong suportang nakuha sa military. Pero hindi ibig sabihin nun na natutuwa kami na mapatay ang mga sundalo natin dyan sa West Philippine Sea. Bakit sinasabi ko na mapatay, mga kaibigan? Once na nag-umpisa ang gera, hindi nyo na ho kaya yan ibalik. Kapag napatay na po ang mga frontliners natin dyan, hindi na ho natin kayang buhayin yon. Ang sabi nga ng Pangulong Duterte noong unang panahon, wag nating uumpisahan ang isang bagay na hindi natin kayang pigilin pag nandyan na. At hindi natin ma-reverse ang sitwasyon. Kapag nangyari ho ang gera sa West Philippine Sea, madugo ho yan. Patayan ho yan. At kung kayo naggaling-galingan kayo na sinasabi ninyo na baka makuha o mapunta sa China, masakop ng China yung lugar na yan, talagang masasakop na ho yan. Kapag nagkaroon ng mandugong encounter dyan at natalo tayo sa labanan dyan, tsak na tsak, hindi na, pag nabalagasan na rin ng China, namatayan na rin ng China, hindi na nila ibibigay yan. Magiging kanila na talaga ng tuluyan yan at mawawala na yung exploration talks na yan. At pag minamalas-malas
Baka buong Pilipinas kainin na ng China dahil sa kagagawa ninyo, kayong mga senador. Okay mga kaibigan, binigyan ko lang kayo ng pag-iisipan. Napahaba na ho natin yung vlog natin. So sana magpakatulong ito at mamulat ang ibang mga kababayan natin na makapakinig nito. Maraming salamat mga kaibigan.